Good morning, ma'am. Presented by Barlis Charlancy from 33A18. Presented to Linita G. Cuenca. Title, Hair Fiber and Fabric Evidence. Lesson Objectives. Number 1. Explain significance of hair evidence. Number 2. Enumerate the steps in collection of hair evidence and the methods of microscopic analysis of hair. Table of content. Slides 2. Describe the hair, fiber, and fabric as to their nature, source, and types. Slides 3. Describe the steps in the collection of hair evidence and the methods of microscopic analysis of hair. How did ancestry can be detected by hair types. Slides 4. Describe how hair evidence can be used criminal investigation. Slides 5. Describe how fibers and fabric evidences can be used in criminal investigation. Describe the hair, fiber, and fabric as to their nature, source, and types. Una po, hair. Ano po ba ang hair? Ang hair po ay nakikita po sa ating mga tao, and then sa kahit ano, sa mga hayop, nakikita po yan. Maaari po siyang maging evidence sa isang crime scene kapag ka nakakita po ang isang investigator ng hair na nagmula sa suspect upang ito ay gawing evidence. And then, natural fibers, ayan po, makikita po natin, marami po pinagagamitan ng fibers. May fiber po na sa board, sa pang-basketball. Maaari rin po itong gamiting evidence. And then, manufacture of fibers. Ayan naman po yung mga ginagawa upang maging fibers. And fabric. Ayan naman po yung mga tela or yung mga sinusuot po natin na maaari din pong gamitin sa isang crime o gawing evidence sa isang crime scene. Next po, describe the step in the collection of hair evidence, the method of microscopic analysis of hair. Step in collecting hair evidence. Una po, maaari pong makakolekta sa damit ng isang suspect or ginamit niya sa nangyaring crime scene. Maaari makakuha po ng butil or piraso ng hair upang magiging gawing evidence. And then, sunod po, pag po nakakita na ang isang investigator ng evidence or hair, pwede na po ito yung examine. And then, kukolekta po ito. And then, dadalhin po sa laboratory kung pag-aaralan po kung ito po ba ay galing po talaga sa isang suspect na siya ba talaga ang gumawa ng isang crime scene. And then, microscopic analysis of hair. Kung makikita po natin, yan po yung nakikita sa microscopic. Kapag ka po ito ay sobrang lapit, makikita po natin na itong hair ay may damage or then ma-examine po na ito po ba ay sa suspect na gumawa ng isang crime. Ayan po, ma-detect po yan. Ayan po, next po tayo. Paano po ba magagamit ang hair evidence sa isang crime scene or criminal investigation? Una po sa lahat, ito po ay napakalaking evidence. Kapag ka po ito ay nakita sa isang crime scene, pwede po itong gawing ebidensya sa isang suspect. Ayan po, significance of hair evidence. Uno po is kukolektahin po siya kapag ka po ito ay nakita sa isang crime scene. And then, next po, i-examine, and then, pwede na po siyang i-sealed. At, titignan nga po ito sa microscopic kung ito po ba ay sa suspect nang galing or nagmula. And then, dito po tayo sa describe how fibers and fabric evidence can use in criminal investigation. Ayun nga po sa una, paano rin po ba nagagamit ang fabric or fibers sa isang criminal investigation? Una po, sa ginamit na yun nga po, sa ginamit na damit or nakita sa suspect or sa isang victim
kung makikita po natin dyan sa picture ay may buhok. Maaaring po yun nagamit or nakuha na nagmula sa dumikit sa suspect. And then makikita po natin na may mga sa dulo po makikita po natin yung mga kamay. Kasi po once po kasi na yan ay tinignan, ang fabric, tinignan po siya sa isang alternate or light upang i-examine. Makikita po na yung may mga kamay na yung po bang mga kamay na dumapo or dumikit sa suspect po ba? Ayan po, examine po siya ng mabuti upang sa ganun malutas po ang isang criminal investigation. Ayan po. And then, again ma'am, presented by Barlis Charlan C. from 3KA18, presented to Elenita G. Cuenca, and good morning ma'am, God bless po.